Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 17, 2026, Lunes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 24, verses 15 to 24. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo. Ngunit wag mong itatangis ni iluluha. Maari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at wag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha dahil sa inyong kasamaan. Mangangayayat sa matinding humutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat sa ating pong unang pagbasa sa pagpapatuloy natin sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ay patungkol sa pagtalikod ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang Israel dahil nga sa patuloy na pagiging matigas ng ulo at pagkakasala ng mga ito. Parang may mga panahon din na talagang humihinto ang Diyos sa pagkalinga sa kanyang bayan. Kaya ang Israel ay nasakop ng ibang bansa na mga kalaban at sila ay itinapon, binilang ng mga bihag. Pero ito nga po, parang talagang hindi matitiis ng Panginoon ang kanyang bayan dahil nga patuloy pa rin naman na nagpapadala ng propeta katulad ni Ezekiel. Sinabi na si Propeta Ezekiel ang magiging tanda ng pagkakasala, o magiging tanda para sa mga taong patuloy na nagkakasala at namumuhay sa kanilang mga maling pamumuhay o na hindi ayon sa Panginoon. Kaya bagamat sa halimbawa ni Ezekiel, para lang maihatid at maibigay ang mensahe sa kanyang bayan ay talagang mahirap, sabi niya, sa aral na mararanasan ng Israel sa pamagitan ni Ezekiel na mamamatayan siya at mawawala ang kanyang pinakamamahal sa buhay. Pero ganito yung pahiwatig nga ng Panginoon na ang bayang Israel ay magdaranas ng matinding pagsubok, kapigatian, bunga na rin ng katigasan ng ulo. Pero patuloy pa rin naman na ang Panginoon pa rin ang bagamat tumatalikod sa kontekstong ito ay para bang tinalikuran niya ang bayang Israel, panandalian para lamang maturuan sila ng leksyon. Sa panahon natin ngayon, lalo tigit nitong nakalipas na linggo, muli na naman tayong nakaranas, lalo tigit ang ilan sa mga kababayan natin na masalanta ng bagyo
lubugin o ilubog ang kanilang mga tahanan dahil sa pagbaha at lahat ng kanilang kabuhayan ay nawala. At bakit ito nangyari? Dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil sa patuloy nating paggawa ng hindi maganda o hindi mabuti, patuloy na pagsuway sa kalooban ng Diyos. So, ang lahat ng ito ay nawa ay kapulutan natin ng aral. Ilang beses na rin at patuloy pa rin magpasa hanggang ngayon, may mga tinatawag na maging propeta na para maihatid ang mensahe ng Diyos. Nawa pakinggan natin. Kung sakali na may nagsasabing alagaan natin ang kalikasan, pakinggan natin. Tumulong tayo. Protektahan natin ang kalikasan. Alagaan natin ang kalikasan. Kung sakaling may mga tao na namumuhay sa pagkakasala tulad ng pagnanakaw, magsalita din tayo, magpahayag tayo. Nang sa ganon ay magkaroon ng pagbabago sa atin pong hinaharap sa kinabukasan at nang hindi na ito maulit at maranasan pa ng mga susunod na henerasyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Show yourself